Alam niyo po ba na sa bawat 6 na minuto, may isang Pilipino ang inaatake sa puso o nagkakaroon ng stroke? Nakakatakot isipin, hindi po ba? Lalo na kapag lumalaki na ang ating edad. Tila ba nagiging mas malapit sa atin ang ganitong mga panganib? Marami sa atin ang iniisip na ang stroke ay biglaan lang dumarating na parang kidlat sa madaling araw. Pero ang totoo, madalas po ang mga pang-araw-araw nating ginagawa o hindi ginagawa, lalo na sa umaga, ang siyang nagtatayo ng tulay patungo sa sakit na ito. Naranasan niyo na bang magising na bigla na lang sumasakit ang ulo o nahihilo o kaya'y naninigas ang isang bahagi ng katawan? Kadalasan, binabalewala natin yan. Iniisip na dahil lang sa pagod o kulang sa tulog. Pero paano kung sabihin ko po sa inyo na ang simpleng gawain bago mag-alas 7 ng umaga ay posibleng maging susi para maiwasan ang nakakapanindig balahibong karamdaman na ito? Ito po ang malaking sikreto na gustong sabihin sa inyo ng mga doktor, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 simpleng gawain sa umaga na inirerekomenda ng mga doktor na kapag ginawa nyo bago pa sumapit ang alas 7, malaki ang maitutulong para mapanatili ninyong malusog ang inyong puso at utak at maiwasan ang stroke. Manatili po kayo at panoorin ang buong video dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo sa huli. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa umaga. Sa unang gawin na dapat nating bigyan ng pansin. Ang unang gawin na irekomenda ng mga doktor ay ang pag-inom ng isang basong malig-amgam na tubig pagkagising. Simple lang po ito, pero ang epekto nito sa ating katawan ay napakalaki, lalo na sa ating sirkulasyon at sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Isipin niyo po, pagkatapos ng mahabang oras na pagtulog, ang ating katawan ay nagiging dehydrated. Ang dugo natin ay nagiging mas malapot dahil sa kakulangan ng tubig. At ito po ay isang malaking pang-anib para sa stroke. Kapag malapot ang dugo, mas nahihirapan ang puso na ipump ito sa buong katawan at mas malaki ang tsansa na mabuo ang blood clots na maaaring magbara sa mga ugat na patungo sa utak. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga bago pa man tayo bumangon o gawin ang anumang bagay ay parang pagbibigay ng agarang hydration sa ating mga ugat. Naman pinapanipis nito ang dugo, ginagawa mas madali para sa puso na idaloy ito at nakakatulong sa pagtanggal ng mga toxins na naipon overnight. Bukod pa rito, ang maligamgam na tubig ay nakakatulong din sa pag-activate ng ating digestive system na mahalaga para sa maayos na pagtunaw ng pagkain at paglabas ng dumi. Maraming Pilipino ang sanay sa pag-inom ng kape agad sa umaga. At bagamat may benepisyo rin ang kape, hindi ito dapat kapalit ng simpleng tubig. Kung gusto niyo po, uminom muna ng isang basong maligamgam na tubig at pagkatapos ng 15 to 20 minuto, saka niyo inumin ang inyong kape. Subukan niyo po ito sa loob ng 1 linggo, mapapansin ninyo ang pagkakaiba sa inyong pakiramdam. Ang susunod na gawin na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang tinatawag na light stretching o magagaan na pag-uunat. Hindi po natin kailangan ng matinding ehersisyo kaagad paggising. Ang pag-uunat ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga muscles at joints na nanigas habang natutulog. Higit sa lahat, pinapabilis nito ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Kapag tayo ay natutulog, ang ating sirkulasyon ay bumabagal at ang ating mga ugat ay maaaring maging constrict. Ang pag-uunat ay parang isang maingat na paggising para sa ating mga ugat. Ito ay nagpaparelax ng mga vessels at nagbibigay daan sa mas maayos na daloy ng dugo patungo sa utak at sa iba pang bahagi ng katawan. Simulan niyo po ito habang nakahiga pa sa kama. Maaari niyong iunat ang inyong mga braso sa itaas, idikit ang inyong mga tuhod sa dibdib at dahan-dahang ikot ang inyong mga ankles at wrist. Gawin ito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Hindi po kailangan ng matinding puwersa. Sapat na ang maramdaman ninyo ang paghaba ng inyong mga kalamnan. Ang simpleng pag-uunat na ito ay hindi lamang nakakatulong sa pag-iwas sa stroke,
kundi pati na rin sa pagpapabuti ng inyong flexibility at pagbabawas ng pananakit ng katawan. Marami po sa atin, lalo na kapag nasa edad 60 pataas, ang nakakaranas ng paninigas ng katawan sa umaga. Ang pag-uunat ay isang simple ngunit epektibong paraan upang labanan ito. Ito ay nagbibigay ng tamang simula sa araw na naghahanda sa ating katawan para sa mga aktibidad na gagawin natin. Pangatlong gawi na madalas ay nakakaligtaan ay ang pagsasanay ng mindful breathing o ang paghinga ng may kamalayan. Ang stress at mataas na blood pressure ay malalaking risk factors para sa stroke. At sa ating pagtanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga ito. Ang paghinga ng malalim at may kontrol sa loob lamang ng ilang minuto ay nakakapagpababa ng blood pressure at nakakapagpakalma ng nervous system. Isipin niyo po, paggising sa umaga, madalas ay naiisip na agad natin ang mga problema o mga gawain sa araw na iyon. Ang ganitong pag-iisip ay nagiging sanhi ng pagtaas ng stress hormones sa katawan. Ang mindful breathing ay parang isang mabilis na reset button. Umupo po kayo sa isang tahimik na lugar, kahit sa tabi lang inyong kama. Ipikit ang inyong mga mata o tingnan ang isang punto sa sahig. Huminga ng malalim sa ilong, dami ng hangin na pumapasok at tumalabas sa inyong tiyan, hindi lang sa dibdib. Dahan-dahang bilangin hanggang 4 habang humihinga. Hawakan ang hininga ng 2 segundo at dahan-dahang ilabas sa bibig habang bumibilang hanggang 6. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 beses. Makikita ninyo na kahit sa maikling oras na ito, gagaan ang inyong pakiramdam. Bababa ang inyong blood pressure at magiging mas kalmado ang inyong isip. Ito ay hindi lamang nakakatulong sa pag-iwas sa stroke, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng inyong mental well-being na kasing halaga ng physical health. Kung madalas po kayo nakakaranas ng anxiety o pag-aalala, ang gawaing ito ay magiging malaking tulong sa inyo. Gayong napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig, light stretching at mindful breathing, magpatuloy tayo sa mga susunod na gawi na magpapalakas sa inyong depensa laban sa stroke. Ang ika-4 na gawi na dapat nating isama sa ating umaga ay ang pagkain ng isang masustansiyang almusal na mayaman sa fiber at mababa sa saturated fats. Ang almusal po ang pinakamahalagang kainan sa araw, lalo na para sa ating mga senior. Ang pagkain ng tamang almusal ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya, kundi nakakatulong din sa pag-regulate ng blood sugar at cholesterol levels. 2 salik na direktang napaka-apekto sa panganib ng stroke. Isipin niyo po, pagkatapos ng magdamag na pag-aayuno, ang ating katawan ay nangailangan ng sustansya upang muling gumana ng maayos. Kung walang sapat na enerhiya mula sa almusal, maaaring bumaba ang ating blood sugar na magdudulot ng pagkahilo at pagkapagod. Sa kabilang banda, ang pagkain naman ng almusal na puno ng taba at asukal ay maaaring magpataas ng cholesterol at blood sugar na hindi maganda para sa ating puso at ugat. Kaya po pumili mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng oatmeal, whole wheat bread o kaya mga prutas tulad ng saging, mansanas o papaya. Kung mahilig po kayo sa kanin, pwede namang brown rice o kamote. Lagyan nyo rin ng protina tulad ng itlog, pandesal na may keso o kaya'y nilagang manok. Ayon pong mga processed meats tulad ng longganisa o hotdog, kung hindi may iwasan pa konti-konti na lang po. Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapanatili ng stable na blood sugar, habang ang protina naman ay nagbibigay ng sustained energy na hindi bigla ang magtataas ng blood sugar. Ang isang masustansyang almusal ay hindi lamang mapapatatag sa inyong puso, kundi pati na rin sa inyong kalooban. Ito ay nagbibigay ng tamang pundasyon para sa malusog na araw. Huwag po nating kalimutan ang kahalagahan ng balanse sa ating plato. Ang ika-5 gawi ay ang pag-aaral ng isang bagong bagay o paggawa ng mental exercises. Hindi lang po ang ating katawan ang kailangan ng ehersisyo, kundi pati na rin ang ating utak. Ang stroke ay hindi lamang physical damage. Madalas,
Nauugnay ito sa pagkasira ng brain cells. Ang pagpapanatili ng aktibo at matalas na isip ay nakakatulong sa pagpapabuti ng cognitive function at nakakabawas sa panganib ng cognitive decline na minsan ay forerunner ng stroke. Isipin niyo po, ang ating utak ay parang isang muscle kapag hindi ginagamit ng ihina. Sa pagtanda, mahalaga na patuloy nating hamunin ang ating isip. Hindi po ito nangangahulugang kailangan nating maging Einstein. Maaari kayo magbasa ng libro o pahayagan, maglaro ng sudoku o crossword puzzle, o kaya matuto ng isang bagong kasanayan tulad ng pagtugtog ng instrumento o pag-aaral ng bagong wika, kahit ilang salita lang. Kung may apo po kayo, subukan niyo silang turuan ng isang bagay o kaya makinig sa kanilang mga kwento at magtanong. Ang simpleng pag-iisip ng bagong recipe o pagplano ng inyong araw ng mas detalyado ay may tuturing na mental exercise. Ang paggawa nito sa umaga ay naghahanda sa inyong utak para sa mga hamon ng araw. Ito ay nagpapalakas ng neural connections at napapabuti ng blood flow sa utak. Ang isang aktibong isip ay isang malusog na isip at isang malusog na isip ay mas resilient laban sa mga panganib ng stroke. Ang ika-6 na gawi ay ang paglalakad-lakad o paggalaw sa labas ng bahay kahit sa loob lang ng 15 to 30 minuto. Alam ko po na minsan ay tinatamad tayong lumabas, lalo na kung malamig ang hangin o mainit ang araw. Pero ang pagkalantad sa natural na liwanag ng araw at ang simpleng paggalaw sa labas ay napakalaking tulong para sa ating katawan at isip. Una, ang sikat ng araw sa umaga ay nagbibigay sa atin ng vitamin D na mahalaga para sa kalusugan ng buto at sistema ng immune. Ngunit higit pa roon, ang sikat ng araw ay nakakatulong din sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating sleep-wake cycle. Ang maayos na tulog ay mahalaga para sa pag-iwas sa stroke dahil ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng stress hormones at blood pressure. Pangalawa, ang paglalakad-lakad ay isang uri ng mild cardiovascular exercise na nagpapalakas ng puso at nagpapabuti ng sirkulasyon. Hindi po kailangan ng mabilis na paglalakad, sapat na ang dahan-dahan, komportableng lakad sa inyong bakuran, sa parke o sa paligid ng inyong subdivision. Habang nagalakad, huminga ng malalim at damhin ang sariwang hangin. Kung kaya ninyo, subukan ninyong maglakad ng medyo mabilis ng saglit tapos dahan-dahan ulit. Ang paglalakad ay nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure, pagkontrol ng timbang, at pagpapabuti ng mood. Bukod pa rito, ang pagkalantad sa kalikasan ay nakakapagpababa ng stress at nakakapagpakalma ng isip. Mayroon po ba kayong garden? Maaari ninyong diligyan ang inyong halaman o kaya pulutin ang mga tuyong dahon. Ang mga simpleng gawain ito ay nagbibigay ng sapat na galaw. Kung wala kayong pwedeng paglakaran, pwede rin po kayong maglakad-lakad sa loob ng inyong bahay o gumawa ng light stretching habang nakatayo. Mahalaga lang po na gumalaw ang inyong katawan. Ang huling gawi, ang ikapito, ay ang pag-aalay ng oras para sa gratitude o pagpapasalamat. Hindi po ito direktang physical exercise, pero ang epekto nito sa ating kalusugan, lalo na sa mental at emotional aspect, ay napakalaki at ito naman ay may direktang koneksyon sa physical health. Ang stress, lungkot at pagkabalisa ay nakakapagpataas ng blood pressure at nakakapagpalala sa risk factors ng stroke. Sa kabilang banda, ang pagpapasalamat at positibong pananaw sa buhay ay nakakapagpababa ng stress at nakakapagpabuti ng pangkalahatang kalusugan. Sa umaga bago pa man tayo bumangon o habang nag-aalmusal, maglaan ng ilang minuto para mag-isip ng 3 hanggang 5 bagay na ipinagpapasalamat ninyo. Maaari itong isang bagay na simple tulad ng sikat ng araw, ang amoy ng kape, ang kalusugan ng inyong pamilya, o ang pagising ng may kapayapaan. Isulat niyo po ito sa isang maliit na notebook o sabihin lang sa sarili. Ang paggawa nito ay nagre-rewire ng ating utak para mag-focus sa positibong aspeto ng buhay. Nakakatulong ito sa pagpapalabas ng feel-good hormones tulad ng dopamine at serotonin na nakakapagpababa ng stress at nagpapabuti ng mood. Ang masayang puso ay isang malusog na puso. Sa pagtanda, napakahalaga na mapanatili natin ang positibong pananaw
upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang nakakapagpababa ng blood pressure, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng kapayapaan at contentment. Ngayong nasakop na natin ang 7 mahalagang gawi sa umaga, tandaan na ang bawat isa ay may malaking papel sa pagprotekta sa inyong puso at utak. Ayan po, narating na natin ang dulo ng ating pag-uusap. Pinag-usapan natin ang 7 simpleng gawin na kapag ginawa nyo bago mag-alas 7 ng umaga ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang stroke, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Nagsimula tayo sa pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig pagkagising, isang napakasimpleng hakbang na nagpapaluwag ng dugo at nagbibigay ng hydration sa katawan pagkatapos ng mahabang tulog. Pagkatapos nito, tinalakay natin ang kahalagahan ng light stretching na nagpapaluwag ng mga muscles at nagpapabilis ng sirkulasyon nang hindi kaagad binibigla ang katawan. Sumunod ay ang mindful breathing na isang mabilis na paraan upang pababain ang stress at blood pressure at kalmahin ang ating isip sa simula pa lang ng araw. Hindi rin natin pinalagpas ang halaga ng pagkain na masustansyang almusal na mayaman sa fiber at protina na nagbibigay ng sustenidong enerhiya at nagpapababa ng cholesterol at blood sugar. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng mental exercises tulad ng pagbabasa o paglutas ng puzzle na nagpapanatili ng aktibo at matalas na utak na mahalaga para sa cognitive health. At syempre, ang paggalaw sa labas ng bahay kahit sa loob lang ng maikling panahon upang makakuha ng vitamin D at maayos na sirkulasyon na nagpapabuti rin ng mood. Panghuli, ngunit hindi huli sa lahat, ang paglalaan ng oras para sa gratitude o pagpapasalamat na nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng ating mental at emotional na kalusugan. Tandaan po, hindi kailangan gawin ang lahat ng ito na sabay-sabay o ng perpekto sa simula. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at pagpapanatili ng mga gawing ito ng paunti-unti. Maaring piliin nyo muna ang isa o dalawa na madali para sa inyo. At kapag naging habit na, saan nyo dagdagan? Ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto sa kalaunan. Ang bawat hakbang na ginagawa ninyo para sa inyong kalusugan ay isang pamumuhunan sa inyong hinarap. Huwag nating intayin na mangyari ang masamang bagay bago tayo kumilos. Ang stroke ay isang nakakapanggilabot na karanasan na maaari magpabago ng buhay, hindi lamang ng taong apektado, kundi pati na rin ng kanyang pamilya. Kaya naman ang pagiging proactive ay ang pinakamainam nating depensa. Ang mga gawin na ito ay hindi lang para maiwasan ang stroke. Ito ay para sa pangkalahatan ninyong kalusugan at kapakanan, para mas marami pa kayong oras na makasama ang inyong mga mahal sa buhay at mas ma-enjoy ang bawat araw. Ang buhay po ay regalo at obligasyon nating alagaan ang ating sarili upang mas mapakinabangan natin ito ng buo. Huwag po kayong magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan sa comment section sa ibaba. Meron po ba kayong sariling morning habits na nakatulong sa inyo? Ibahagi ninyo. Baka makatulong din sa iba. Gusto ko pong marinig ang inyong mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakita ninyong makakatulong ito, pakiusap po, i-like niyo ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang helpful tips at kaalaman para sa ating kalusugan. Ang inyong suporta ay malaking tulong para mas marami pa tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong patuloy na tiwala. Tandaan po, kayang-kaya nating mabuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Live your best life at every age. Mag-ingat po kayo lagi at maging malusog.